Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Thursday ngayon, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Church Built Upon the Rock of Christ Revelation. Ayan, sa talata pong ito ay ating mapapag-aralan ang pagkakatatag ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang Matthew chapter 16, simula po verses 13 hanggang 20. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, mahalaga ang pag-aaral na ito. Mahalaga ang pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. May mga nagkiklaim na si Pedro ang pinagtayuan ng Iglesia ng Diyos. That is what the Roman Catholic believes. Most of the Roman Catholic believes that the church was established on Peter. Kaya nga po si Peter ang kanilang una daw na bishop o pope. The first pope daw ay si Peter. May basihan nga po ba ang mga bagay na ito o nagkamali ang Romano Katoliko ng pagkaintindit pagkaunawa sa talatang ito ng Matthew 16:13 to 20? Atin po itong titingnan at atin po itong pag-aaralan. Mga kapatid, sa Matthew 16 verses 13 to 20, Jesus poses the most crucial question ever asked. And the most crucial question ever asked is this: "Who do you say that I am?" So yung sagot sa tanong na ito determines not only the identity of Jesus. Hindi lang kung sino siya, kung ano siya, at kung anong identity niya. At hindi lang po niya ito itinanong para maintindihan kung anong nasa isipan ng kanyang mga alagad, but also the very foundation of the church. Sa mga talatang ito, hindi lang kinlaro kung sino si Jesus at ang kanyang identity, ipinahayag din sa mga talatang ito paano natayo ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya crucial ito at mahalaga. This passage highlights Christ's supreme authority and the necessity of the divine revelation and the security of the church built upon Christ. Tatlong bagay ang makikita natin dito Una, yung identity ng ating Panginoong Hesukristo at paano na-establish yung kanyang simbahan at ano ang magiging kalagayan ng simbahang ito. So unahin po muna natin yung pagre-reveal ng Panginoong Hesukristo kung sino siya. Ito po'y mababasa natin sa verses 13 to 17 ng Matthew 16. Ano po ang sabi diyan? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples,
Who do people say the Son of Man is? Sumagot sila. Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? Ano po? He asked, who do you say I am? So dito po mga kapatid, mas maganda nga siguro kung atin din itong titingnan sa katotohanan ng ating binasang talata. Ano ba ang mahalaga? Yung public opinion o yung katotohanan? Dito po lagi natin makikita kung ano ang impluensya ng mga bagay na ating naririnig. Kung gaano ang impluensya ng mga opinion ng iba. Kanina nakikinig po ako sa radyo habang inihatid ko si Dang sa kanyang trabaho. Pauwi po ako, napakinggan ko po sa Filipino radio dito po sa Winnipeg ang usapin tungkol sa tinatawag ng mga surveys. Sa Pilipinas po kasi ngayon ay ongoing na yata yung mga campaign period ng mga senador at yun pong COMELEC, yung Commission on Election ay nagpalabas ng panukala na yung mga nagpapalabas ng surveys, yung gumagawa ng mga surveys o survey company ay kailangan magparehistro. Saan? Sa COMELEC. Bakit? Kasi nga po, hindi naman kahit sino pwedeng gumawa ng survey. Kasi kung papayagan na kahit sino yung maggawa ng survey, kahit yung mga vloggers ay gumawa ng survey, ang tanong, sino ang paniniwalaan mong tamang survey? Hindi mo na alam kung paano mo paniniwalaan itong mga politikong ito, hindi mo na alam kung sino talaga sa kanila ang maglilingkod at sino ang corrupt. Tapos, yung gumagawa ng surveys, hindi mo pa rin alam kung sino legit at kung sino hindi. Kaya, yung mga Filipino litong-lito, sino ba ang nagsasabi ng totoo na survey at sino ba ang nagsasabi ng totoo na politiko? So, kaya ang COMELEC, gumawa sila, magparehistro kayo. Ngayon, dalawang bagay yung kung sino yung nakaregister na survey company, sasabihin ito yung legit. Kaya kung ano yung ilabas nila, nagiging cause ng bandwagoner yun. Ano po? Yung bandwagon idea na ito na kasi yung ini-inculcate. Ito, ang nangunguna ay si Kibuloy. Pangalawa ay si Robin Padilla. Pangatlo ay si Willie Revillame. Kung ganun ang inilalabas ng survey, nagkakaroon ng idea mga Filipino, wala tayong magagawa. Sige, yan na lang iboto natin kasi yan ang lumalabas sa survey. Malakas ang public opinion. Yung bulong ng public opinion, yan po yung lagi sinasabi Yun daw pong the voice of the people is the voice of God. Vox populi, vox Dei. Hindi po yun totoo. Hindi palibasa yun ang sigaw ng marami. Hindi palibasa yun ang bulong ng public opinion. Iyon ang totoo. Amen po ba mga kapatid? So ngayon ating yang titingnan yung public opinion versus true knowledge. Jesus first asked, who do people say that the Son of Man is? Who do people say that I am? Ngayon, kung ipapasurvey ito, at ito po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, ano ang sagot ng mga alagad? Ang sagot ng mga alagad, iba-iba. Kayo daw si John the Baptist, ayon sa kanila, ayon sa popular survey. Ayon sa popular opinion, kayo daw si Elijah. Ang sabi pa ng iba, kayo raw si Jeremiah. At ang sabi pa ng iba, isa daw kayong propeta. Ngayon, iyan yung public opinion. Hati ang public opinion kung sino si Jesus. Iba-iba ang sinasabi ng mga tao kung sino si Jesus. Ngayon, ang tanong, sino ba talaga siya? May tumama ba sa mga opinion ng maraming mga tao? Kaya dito pa lang po mga kapatid, pakaintindihin natin. Hindi palibasa, ito ang naririnig natin tungkol kay Kristo. Ito ang sinasabi ng marami tungkol kay Kristo, ay iyon talaga si Kristo. Ngayon ang tanong, saan manggagaling ang totoong katotohanan kung sino si Christ? Atin po yung titingnan, mga kapatid. So these responses reflect a human attempt to understand Jesus. Ito yung human attempt
yung pagnanasa ng tao na talagang kilalanin si Jesus. Iba-iba opinyon ng mga tao. Tapos si Pilato, nung iniharap sa kanya ang Panginoong Hesukristo, ang sabi ni Pilato sa mga tao, wala akong nakitang kasalanan sa kanya. So siya'y inihahablan nyo sa akin, at bilang fiskal, nakita ko wala naman siyang kasalanan. Pero alam ni Pilatong walang kasalanan si Jesus, pero ano ang nangyari? Yung opinion pa rin ng maraming mga tao ang nasunod. Sa kabila ng alam niya walang kasalanan ng Panginoon, ibinigay niya si Jesus sa mga tao at nasunod yung public opinion na pakawalan si Barrabas at ipako ang Panginoong Hesukristo. That is how powerful public opinion, mga kapatid. Pero ito ang tandaan ninyo, hindi palibasa ito ang pinagkakasunduan, hindi palibasa ito ang gusto ng marami, ito ang tama. Kaya makikita natin dito yung katotohanan na the opinion of many fall short of acknowledging the true identity of our Lord Jesus Christ. Ngayon po, magtanong kayo kung sino si Jesus. Katulad pa rin nung unang panahon, ang opinyon ng marami, si Jesus ay isa lamang miracle working person. Si Jesus ay isang mabuting tao. As far as morality is concerned, He is okay. As far as His identity is concerned, isa siyang propeta katulad ng sinasabi ng Islam at ng Jewish religion. Pero hindi siya anak ng Diyos. All those fall short of acknowledging His true identity. Ngayon, ganun din. Many have distorted views of Jesus, seeing Jesus as merely as a teacher, a prophet, or a moral guide, rather than seeing Him as the divine Son of God. Amen po ba, mga kapatid? Now, tatanungin ko kayo, kumusta opinion mo? Anong opinion mo tungkol kay Jesus? Sino si Jesus sa buhay mo? Anong pagkaintindi mo kay Jesus? Anong pagkaunawa mo sa Kanya? Katulad din ba ng nakararami nung unang panahon at magpahanggang ngayon? Now, para masagot ito, let us look at Peter's confession. This is very important. Dito po, mga kapatid, inireveal ng Panginoong Hesukristo kung sino siya. At ano po ang nangyari dito? Then Jesus asked directly na, hindi na mahalaga sa akin yung opinion ng iba. Wala naman akong pakialam doon sa public opinion. Kayo na pinili ko, kayo na aking piniling mga alagad, sino ako sa inyo? And this is a solemn question also for those who believe that they are Christians. For those who believe that they are believers of the Lord Jesus Christ. For those who believe that you are a disciple of Christ. The same question is being asked to you today. Who do you say that I am? So anong sagot ni Peter? Peter respond, you are the Christ, the Son of the living God. Ayon sa verse 16. Now, napakagandang sagot. At dito, sinabi ng Panginoong Hesukristo, pakinggan niyo po ito. Sabi ni Jesus, yung confession na ito, Peter, hindi galing sa iyo. Hindi galing sa human reasoning. Ang confession mo na ito ay revelation sa iyo. Hindi ito ipinahayag ng tao kasi hindi naman ito ang opinion ng mga tao. Hindi naman ito galing sa flesh and blood o galing din sa iyong sariling pagkaunawa dahil nakasama kita. Ito'y ipinahayag sa iyo ng Ama sa langit. Naiintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya lagi nating sinasabi sa mga pag-aaral dito ang pagkaunawa sa Panginoong Hesukristo ay nanggaling mismo sa Ama. Malibang ang Ama ang magpakilala sa kanyang bugtong na anak sa puso natin, hindi natin siya matatanggap sa puso.
hindi natin siya maiintindihan sa ating mga isipan. Katulad din ng maraming mga tao, we will have that public opinion na si Jesus ay isa lang propeta, mabuting tao, guro. Pero para makilala siya bilang anak ng Diyos, imposible yon sa sarili nating karunungan. Unless the Father who is in heaven reveal who Jesus is to us. Ngayon, sino ba si Jesus? He is the way, the truth, and the life. Paano mo malalamang si Jesus is the way, the truth, and the life? Unless the Father in heaven grant you faith, bigyan ka ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Take note, Matthew 16:17, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kapatid, ikaw na nagsasabing mananampalataya ni Kristo, bakit ka nanampalataya? Kasi binigyan ka ng Ama ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Hindi ito inireveal sa iyo ng pastor na nangaral, ng pastor na nagturo, o nagpatong ng kamay sa iyo, o kung sino mang tao, kundi ang Ama sa langit ang nagpakilala sa iyo ng kanyang bugtong na anak. Amen? So, salvation and the knowledge of Christ are granted by God's sovereign grace. Kaya ang kaligtasan biyaya. Kapag nakilala mo si Jesus, biyaya yun. Kasi hindi mo naman siya makikilala kung hindi ang Ama ang magbibigay sa iyo ng pagkaunawang yon. Amen? Kaya on your end, wala kang effort. Hindi mo siya sinaliksik. Hindi mo siya hinanap. Hindi ka nagkaroon ng karunungan sa kanya. Ang linaw naman ng Romans chapter 3, verse 10 hanggang 12. Dahil sa ating kalagayan, tayo makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa, walang humanap sa Diyos, walang nakakaunawa, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So the revelation of who Jesus is was granted or is granted by God's sovereign mercy. Nilinaw mismo yon ng Panginoong Hesukristo kay Peter. Mapalad ka kasi hindi yan ipinahayag sa iyo ng sino mang tao. Yan ay galing sa Ama. So, John 6:44, ano ang sabi? No one can come to me. Walang makakalapit sa Panginoong Hesukristo unless the Father who sent me draws them. Ano pong sabi ni Jesus? Wala namang makakalapit sa akin eh. Walang sino mang makakalapit sa akin maliban na inilapit sila ng Ama sa akin. Tagalogin natin. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Ang tanong, paano tayo lalapit kay Jesus kung hindi naman natin siya kilala kung sino siya? Yes, katulad ng maraming mga tao noon, lumapit sila kay Jesus pero sa maling motibo. Hinanap nila si Jesus dahil sa himala. Hinanap nila si Jesus dahil sa mga itinuturo nito. Hinanap nila si Jesus dahil sa pagpapakain. Pero hindi nila hinanap si Jesus, hindi nila sinundan si Jesus, hindi sila lumapit kay Jesus dahil kilala nila si Jesus. Katulad lang ng propeta, katulad lang ni Juan Bautista, katulad lang ni Jeremiah at kung sino-sino pa, nakilala nila in the Old Testament ang reason kung bakit sila lumapit kay Jesus. Pero kung dahil sa ang Ama ang nagtulak para lumapit kay Jesus, ang tawag doon ay biyaya. Amen? So 1 Corinthians 2:14, ano po ang sabi? The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Tayo na walang Espiritu ng Diyos, tayo na patay sa ating kalagayan, imposible nating
tanggapin ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos. Dahil dun sa mga hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos dahil patay sa kasalanan, ang sabi dyan ni Pablo, they will consider it foolishness and cannot understand because they are discerned only through the Spirit. Ang mga bagay tungkol sa Espiritu ng Diyos, mauunawaan lang ng mga buhay ang Espiritu na binuhay din ng Espiritu Santo, na ang tawag doon being born again or regeneration. Amen, mga kapatid? Sana po naiintindihan ninyo. Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu, ibig sabihin, patay yan. Patay, kaya hindi nagtataglay. So, sino po ang magtataglay ng Espiritu ng Diyos? Yung binuhay na-regenerate na. Kaya ang linaw-linaw na sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You need to be born again. What is born of the flesh is flesh, and people are born in the flesh, but we are needed to be born in the Spirit. What is born in the flesh is flesh. What is born in the Spirit is spirit. So, do not marvel. You need to be born again. At sino ang gagawa nito? Ang gagawa ho nito, hindi tayo. Wala tayong kapasidad to be born again. Mali yung turo ng iba na manampalataya ka para ka ma-born again. That is a distortion of the truth. Dahil kailangan mo munang ma-born again bago ka manampalataya. Nakita niyo po mga kapatid, ang daming panluloko kasi ng relihiyon. At pag hindi kayo maingat, madadaya ho kayo ng mga pastor na hindi na pag-uunawa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. You need to be born again. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. If you are not born again in the Spirit, you cannot accept the gift of the Spirit. Para sa kanila, ano daw yon? Kahangalan ang mga yon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen? So, this moment marks Peter as a representative of all believers who received divine illumination. And because he received the divine illumination, he confessed Christ rightly. Dahil tinanggap niya ito sa Diyos, sa Ama, ipinahayag niya kung sino si Kristo. Thou art the Christ, the Son of the living God. Amen po ba mga kapatid? So the role of divine revelation underscores the necessity of the Holy Spirit in opening the hearts and minds of the truth of Christ. Uulitin natin, 1 Corinthians 12:3. Therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Amen po ba mga kapatid? So, yan po ang declaration, ang confession ni Peter. Ngayon, tingnan natin yung simbahan, papaano ito natayo. Saan ba ito itinayo? No po? Tingnan natin ang susunod na talata sa verses 18 to 19. The church built on the rock. The question is, who is the rock? And what is the rock? Sabi po ng Matthew 16. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church,
and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kanino binigay? Kay Peter? Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ito ang maling pagkaunawa eh. Ang pagkaintindi, ibinigay ito kay Pedro. Ito po. So let us study and let us look at the verses. What is the rock? Jesus declares, "You are Peter, and on this rock I will build my church." Jesus' words to Peter, "You are Peter, and on this rock I will build my church," are some of the most, this is one of the most debated and theologically significant in Scripture. Ano po? Bakit? Kasi iba-iba paniniwala rito eh. Ngayon, anong tanong? Anong paniniwala natin being reformed? Tayo mga nasa reformed faith. Listen to this. The Reformed theology understands this passage in the light of Christ's centrality as the true foundation of the church. Anong ibig sabihin? While the Roman Catholicism often interpreted this na ang kahulugan, si Pedro daw ang pundasyon ng church. The Reformed view holds that the rock upon which Christ is built is the confession of Peter. Hindi kay Pedro itinayo ang iglesia, kundi doon sa deklarasyon, doon sa confession ni Pedro. Ano yung confession ni Peter? That Jesus is the Christ, the Son of the living God. Doon sa declaration na yon, itinayo ang iglesia ng Diyos. Hindi kay Peter. Ano po? So, the Reformed view holds that the rock upon which Christ is built is Peter's confession that Jesus Christ is the Son of the living God. The Roman Catholic Church believe, Christ, take note, Christ is the true foundation of the church, and faith in Him as revealed by the Father is the immovable rock. Siya yung hindi matitibag na bato. Sabi sa 1 Corinthians 3:11, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." Wala nang ibang pundasyong pwede pang itayo kung hindi yung naitayo na. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? The church is not built on the fallibility of man, but on the unshakable truth of Jesus as the Messiah and the Lord. So saan itinayo ang iglesia? Doon sa katotohanan ng ipinahayag ni Pedro na ikaw ang Kristo, you are the Son of the living God. On that truth, the church was founded. Amen? So, let us look at the idea who built the church. Christ built His own church. I will build my church. The church belonged to Christ, not man. He is both the architect and the cornerstone of the church. Ephesians 2:20. Built on the foundation of the apostles and prophet, which Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Kay Jesus, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Christ, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Pinakikita rito na ikaw, si Pedro, ay part din ng iglesyang ito. Hindi itinayo sa ibabaw mo ang iglesia, kundi ikaw, Pedro, ay parte lang ng iglesia. Tama ang deklarasyon mo, at sa deklarasyon na yan, dyan ko itatayo ang aking iglesia. I am the Messiah and I am the Son of God. Yung katotohanan yun ang pundasyon ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Christ's work
in building His church is effectual and certain. It is rooted in God's eternal decree. The church does not grow by human effort or strategies, but by the power of Christ working through the preaching of the Word and the operation of the Holy Spirit. Ano sabi sa Acts chapter 2:47? Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord, ano sabi? Added to their number daily those who are being saved. Sinong nagliligtas? Ang Diyos. Sino nagdadagdag? Ang Diyos. Kaya lumalago ang bilang, the Lord added to their number daily those were being saved. Amen? Now, anong karakteristik ng iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo? Anong kapangyarihan meron ito? So, ang iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo, the gates of hell shall not prevail. Ganon katibay ang iglesyang ito. Ang iglesia, take note mga kapatid, ay ang tao. The church is the people, not the building. If you are called to believe in Jesus and granted the faith and salvation, you are part of the church. Amen? Tayo'y parte ng katawan ni Kristo kung tayo nananampalatayang totoo kay Kristo dahil binigyan tayo ng pananampalatayang totoo. At ang sabi, hindi magtatagumpay sa iglesia ang impyerno. Even the gates of hell shall not prevail against it. The church, the reality, will face opposition, but it will never be overcome because the church was founded and built upon the solid foundation, and that is what Peter confessed. You are the Christ, the Son of the living God. Iyon ang church, at doon itinayo ang iglesia ng Diyos sa katotohanan yon. So ano sabi ng 54:17 ng Isaiah? No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Ito pong pangakong ito speaks to the perseverance of the saints. Yung mga elect will endure to the end. Ang manatili hanggang wakas ang maliligtas. At sino ang makakapanatili? Ang mga pinili. Ang iglesia ng Diyos. Amen? Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Ang iglesia mananatili. Ang iglesia ililigtas. Ang nagsimula ng gawain sa iglesia ang siyang tatapos. No weapon forged against the church will prevail. Even the gates of hell shall not prevail against it. Satan and the forces of darkness wage war against the church, but they cannot overthrow Christ's kingdom. Even in the times of persecution na darating, sa matinding pagdurusang mararanasan ng lahat, the church has always prevailed and will prevail, demonstrating the faithfulness of Christ to His promise. Amen? Now, ano naman yung binigyan ng susi? Sino ba yung binigyan ng susi ng kingdom? So, ang sabi po, the keys of the kingdom, Jesus grant the keys of the kingdom. Kanino? To His disciples. Sino yung mga disciples? They represent the church, representing the authority to proclaim the gospel and to administer church discipline. Sa mga disipulo sa Matthew 18:15-18, ito yung papaano igagawad ang disiplina. Sa Matthew 18, kapag nagkasala kapatid mo, puntahan mo. At ang sabi, kapag sila'y nagsisi, na win back mo yung kapatid mo. Ngayon, pag hindi nakinig sa'yo, magsama ka ng dalawa, kumuha ka ng testigo, sa pamamagitan ng 2 o 3 ay
makapagpahayag siya at maayos kayo. Pag hindi pa rin naayos, dalhin mo ang iglesia. Pag hindi pa rin, ituring mo siya na isang pagano o makasalanan. That is the authority of the church. The church has the power and the key to bind and loose. The church, through the preaching, sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. The church, through the preaching of the gospel, binds and looses according to the authority of Christ. Ito po mga kapatid, ang context pertains to the discipline of the church. Walang kinalaman ito kay Satanas o sa mga demonyo na pinaggagawa ng mga Pentecostal. Dahil daw binigyan tayo ng susi ng kaharian ng Diyos, pwede nating talian si Satanas, talian dito, talian doon, pero nakakawala pa rin naman. No? Wala po kasing kinalaman yun doon. Ito pong binding and loosing na ito may kinalaman sa authority ng church to discipline its fold. The keys indicate responsibility. Yan po yung binabanggit ko kanina. Sa Matthew 18:15 hanggang 18. The keys indicate the responsibility of church leaders to guard sound doctrine, ensuring that Christ is rightly proclaimed and false teaching are rejected. Amen? The faithful exercise of the keys leads to what? To spiritual liberty to those who repent and judgment to those who reject Christ. Ngayon, hindi ito napapractice ng mga simbahan. Kaya kahapon tinalakay natin yung true at saka yung false church. Ang true church ginagawa, pinapractice ang pagdidisiplin sa kanyang mga miyembro. That is the mark of a true church. Bakit? Kasi binigyan ng simbahan ng susi na anumang talian, anumang alpasan, ay aalpasan at tatalian sa langit. That is the responsibility of the church. The keys indicate the responsibility of church leadership. Para to guard the doctrine and ensuring that Christ is rightly proclaimed. Ano ang ipoproclaim? Yung confession ni Peter na thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya yung nagtuturo na si Kristo'y hindi anak ng Diyos, na hindi siya ang Mesiyas, atin po yung itinatakwil, atin po yung ipinapahayag na kabulaanan at kasinungalingan. Kilala naman ninyo yung mga simbahang nagsasabing hindi Diyos si Kristo, hindi siya ang Mesiyas, hindi siya anak ng Diyos. So, yun po yung ating tinitindigan. At yun po ang ating nilalabanan. Puntahan natin ngayon ang misyon ng simbahan. At ano ang dapat nating maging bahagi sa misyon na ito. So, the church mission and our response. The church foundation and mission. The church is not built on human leaders. It is not built on tradition or institution, but it was built on Christ and His Word. So it must remain faithful on the mission. Ano yung mission? Preaching the gospel, upholding sound doctrine, and disciplining believers or discipling believers. Those are the three major works of the church. Preaching the gospel, upholding sound doctrines, and discipleship of believers. The Great Commission in Matthew 28:18-20 is the church primary task, calling us to make disciples of all nations. The growth of the church is not dependent on numbers, but on faithfulness to Christ and His truth. So, anong misyon ng simbahan? To proclaim the gospel, to preach it, to uphold sound doctrine, and discipleship of believers. Kaya kung iyon ang misyon, ano tugon mo? Kabahagi ka ba dyan sa pagpipreach ng gospel?
Kahabahagi ka ba sa pag-uphold ng sound doctrine? Alam mo ba ang doktrina? Nag-aaral ka ba ng doktrina? Inaaral mo ba yung mga tinuturo ng banal na kasulatan? At ikaw ba'y nagdidisipulo? Amen po ba? Now, ano susunod? A call to personal faith. Katulad ni Peter. Peter was asked, and we must answer. Who do we say Jesus is? Nang tinanong si Pedro, tama sagot niya. Ikaw kapatid, sino si Jesus? Huwag nating kakalimutan, only those who confess Christ as the Son of God will be part of His church. Only those who confess that Jesus is the Messiah, the Son of the living God, will be part of His church. This confession is not merely intellectual, but a life-transforming reality. Yung mensahe ko po nung linggo, may dalawang uri ng circumcision. Yung mga Hudyo, dahil nasa kanila ang batas, nasa kanila ang kautusan, pakiramdam nila because they are the keeper of the law, sila dapat ang mga teacher, sila dapat ang mga tagapagpahayag nito, pero ginagawa lang nila ito bilang tradisyon. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 2, you need to be circumcised from the heart, not only from the outside of the flesh. Nakuha niyo po? Kaya kung gusto niyo po mapakinggan ang mensaheng yon nung Sunday, pasyalan niyo po ang Winnipeg Unida Christian Church page. Puntahan niyo po yung sermon nung nakaraang linggo. The circumcision of the heart. Kung hindi, marami pong tao, yung kanilang confession is merely intellectual, pero hindi life-transforming reality. Kapag ang ating circumcision ay from the heart, which is ang Diyos lang naman ang pwedeng gumawa, na binabanggit sa Ezekiel 36:26, napapalitan niya yung ating pusong bato, bibigyan niya ng pusong laman, doon lang po tayo magkakaroon ng tinatawag na inward transformation, and the only one who can do that is no other than God Himself. Amen? So ano po ang sabi? One faith must be evidenced by obedience, love for Christ, and perseverance in the truth. John 14:15. Ano po? Those who are in Christ have assurance that they will never be cast out. John 6:37-40. So, our response to this passage should be one of unwavering trust in Christ as our solid foundation and commitment to making Him known. Amen? Now, bilang konklusyon, ang ating konklusyon ay ito. Christ is our unshakable rock. Take note, the church is built upon Christ, the Son of the living God. Diyan itinayo ang iglesia. Itinayo ang iglesia saan? Sa confession na yan ni Peter. You are the Christ, the Son of the living God. He alone sustains His people and ensures the church ultimate victory. Let us stand firm on this foundation, boldly proclaiming the gospel, knowing that the gates of hell shall not prevail. And may we be encouraged to trust Christ more deeply, serve His church faithfully, and proclaim His name boldly in a world that desperately needs the truth. Tandaan, kung ang popular opinion lang ng mundo ang ating paniniwalaan, makikibandwagon tayo sa paniniwala ng mundo, mapapahamak tayo. Let us build our faith on what Peter's declare and confesses, that the church is built on Christ the Messiah, the Son of the living God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa ating pag-aaral ngayon dito po sa Tinig ng Pag-asa.